Isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa. Welcome po sa atin Lorian Midweek Service. We are so happy to be with you once again sa gawain ng Panginoon. Saan man po tayong dako ng mundo naroon, at kung first time nyo lamang po na nakasama natin tonight, we would just like to welcome you with all our heart. Kaya sa gabing ito, patuloy nating ihanda ang ating mga puso as we receive the word of the Lord for us. Amen? Tayo po muna'y manalangin. Hallelujah! Amang Diyos na nasa langit, nagpapasalamat po kami, Lord, sa iyo. Dahil sa kabila, Lord, ng nangyayari sa aming kapaligiran, nakikita namin ang kamay mo na gumagalaw sa aming sitwasyon. Salamat po, Ama, sa iyong mga salita na aming maririnig sa gabing ito. Patuloy nga mo nga pong buksan ang aming puso't isipan so that we could know you more and grow deeper in love with you, Jesus. Salamat po, Ama. Have your way, O Holy Spirit of God. Salamat po, itago niyo po ako sa iyong likuran at tanging ikaw po ang makita ng bawat isa. Ikaw ang maparangalan, ikaw ang makita, ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Amen. Ang ating pong scripture ay matatagpuan sa Genesis 22 verses 1 to 2 and following. Babasahin ko po. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham! Narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac, at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo, at ihandog mo siya sa akin. Pumunta nga si Abraham kasama si Isaac. 2 tao, may 2 silang kahoy, may 2 apoy, kasi i-offer niya si Isaac. Verses 9 to 12. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inhiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham! Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Purihin ang salita ng Panginoon. Dito po sa verses na ating binasa, ito po istorya ng isang ama na napakatagal na humingi ng anak at sa kanilang katandaan mag-asawa, pinagkalooban sila ng isang anak na ang pangalan ay Isaac. Napakahalaga po si Isaac kay Abraham. Bagamat mahalaga din naman ang Diyos sa kanya, kaya lamang hindi nais ng Diyos na siya'y mahalaga lang sa iyo. Gusto ng Diyos, siya ang pinakamahalaga. Bakit po? Kasi kung sino o ano ang pinakamahalaga sa buhay mo, siya ang hahanapin mo, siya ang susundin mo, siya ang mamahalin mo. Kaya gusto niya na siya ang pinakamahalaga sa puso natin. Now, papaano ba malalaman kung si Lord na ang pinakamahalaga sa atin? Kung wala kang ipagkakait sa Kanya. Dahil ang anuman pinagkakait natin sa Diyos, ay siyang mas mahalaga sa puso natin kaysa sa Kanya. Anumang ang ipagkakait mo sa Diyos, mas mahalaga iyon. Kaya naman po, padadaanin tayo sa pagsubok sa puso. Hihingin ng Diyos anumang mahalaga sa atin. And this will be a process of elimination dahil maaring meron kang willing ibigay, at meron din namang hindi. Parang ganito, Lord, sinusuko ko na ang Facebook sa iyo, hindi ang Instagram. Lord, sa iyo ang Friday ko,
huwag lang may part-time na darating. Kaya alam niyo mga kapatid, maganda ang nagpa-fasting eh. Yung isasama natin na ipag-fasting, yung anything na mahalaga sa atin. Kung ang mahalaga talaga sa iyo ay Facebook o Korean novela, kaysa magbasa ng salita ng Diyos at manalangin, ay ipagfa-fastingan mo ito. Bakit? Ito po ay pagsasabi sa ating sarili na hindi sila ang ating Diyos. Kaya tingnan natin kung ano ang mahalaga sa atin. Si Abraham po ay sinubok, hiningi ang pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang anak na si Isaac. Isang subukan, hindi na yung process of elimination ang hiningi ni Lord, yung pinakamahalaga. Bakit po? Kasi kapag willing kang ibigay ang pinakamahalaga sa iyo, willing ka nang ibigay ang lahat sa iyo. At si Abraham ay nagtagumpay sa pagsubok. Kaya naman po, dahil tayo na nagsasabing ang Diyos ay mahalaga sa ating buhay, tayo man po ay dadaan sa pagsubok upang mapatunayan na ang Diyos na nga ang nakaluklok sa ating mga puso. Kaya pag-aralan po natin kung paano nagtagumpay si Abraham. Kumuha po tayo ng tips para pag dumaan na yung pagsubok na yon, alam natin kung paano pagtagumpayan ito. Paano nagtagumpay si Abraham? Una, batid ni Abraham na si Isaac ay isang regalo mula sa Diyos. Si Isaac po ang nagsisimbolo ng lahat kay Abraham. Ito ang hiningi kay Abraham at ibinigay ni Abraham sa Panginoon. Isaac represent Abraham's everything. Everything of what Abraham has. Everything that was given to Abraham. At ito po ang susi para makapasa tayo sa pagsubok sa puso. We must know that everything we have was just given to us. Kailangan maunawaan po natin ito, na lahat na meron tayo ay ibinigay lamang. Sa unang Korinto 4:7, basahin po natin, paano kayo nakahihigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa iyo'y ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Hallelujah! Church, we will never be the giver to God. Kailanman hindi tayo magiging siyang nagbigay sa Diyos. Ako naman po'y nagbibigay sa Panginoon. Marahil sasabihin nyo, no! It's just a response, mga kapatid. Nag-response ka lang sa ginawa ng Diyos. Kaya ka merong naibigay sa Diyos kasi si Lord ang unang nagbigay sa iyo. Si Lord ang first cause, ang atin lang ay reaction lang. Kung may ibibigay ka sa Diyos, yun ay dahil binigyan niya muna tayo ng ibibigay sa Kanya. Hindi tayo ang unang nagbigay. Lahat na meron tayo ay bigay lamang. Kapag ito'y nauunawaan natin, madali nang ibigay o wala ka nang ipagkakait sa Panginoon. Bakit? Kasi alam mo, nabigay lang din ni Lord yan sa iyo. And church, dahil lahat na meron tayo ay bigay lang, unawain natin na wala pong bigay ang mas mahalaga pa sa nagbigay. Amen? Kaya para kay Abraham, mahalaga si Isaac sa akin, pero hindi kasing halaga ng nagbigay ng Isaac sa akin. Hallelujah! Kung gusto natin magtagumpay katulad ni Abraham, know that everything we have was just given to us. Our relationship, material things that we have, our health, our money, our time, all of it was just given to us by God. Kaya kung merong hinihingi si Lord sa atin, sa iyo, tulad ng Friday kapatid, kaya mo yan
na ibigay kasi in the first place ay ikaw ay binigyan ng Friday. Papaano kung walang ibinigay sa'yo ng Friday si Lord? Di wala tayong maibigay na Friday, di ba? So that's number 1. Pangalawa po, alam ni Abraham ang pagkakaiba ng kaloob at ng nagbigay. Abraham knows the difference between the gift and the giver. Ngayon na alam na natin ang lahat, ay bigay lamang sa atin ang ating karunungan, ang ating edukasyon. Alamin naman natin ang pagkakaiba ng binigay at ng nagbigay. Anong pinagkaiba ng giver sa gift? Kahit po ibalik mo sa giver ang gift, kayang muling ibalik ni giver yung gift na ibinigay mo sa kanya. Ngunit, hindi kaya ng gift magbigay ng giver. Nakuha po natin? Hallelujah! Kung ibabalik mo sa Panginoon, yung ibinigay niya sa iyo, kayang ibigay muli ng Panginoon yung ibinigay mo sa Kanya. Pero yung binigay sa iyo, yung gift na tinanggap mo, hindi nito maibibigay ang Diyos sa iyo. Amen? So many people have thought having money will give them happiness. Whatever they need in this life, until upon reaching it, may kulang pa rin. Malungkot pa rin. Something is missing. Why? Because the gift cannot give you the giver. Hindi maibibigay ng regalo ang nagkaloob. Amen? Yung binigay sa iyo ng Diyos ay hindi makapagbibigay sa atin ng Diyos. That is why God is always more valuable than the gift. Kaya ngayong Pasko, pag may nagbigay sa inyo, huwag ninyong tignan ang regalo. Tignan mo ang nagbigay. Mas mahalaga ang giver. Amen? The giver is more valuable than the gift. Hallelujah. May mga Isaak po ba tayo sa ating buhay? Ito may bagay, tao, o anumang mahalaga sa atin na nagiging second priority na natin si Lord. It could be your family, it could be our career, our hobbies, yung trabaho natin, it could be your boyfriend or girlfriend. Kaya ano pong nangyayari? Nagiging second priority na si Lord dahil sa ating Isaak. Amen? Ngayon, gayong bigay lamang si Isaak sa atin, naging second priority na ang nagbigay. Huwag mong hayaan maging hadlang ang regalo mo sa paglapit mo sa nagbigay ng regalo. Na parang nababaliw na tayo kapag nawala ang regalo. Hindi naman nawala ang nagregalo. Nandoon pa naman. Ano man nandito sa mundo na nagagawa kanyang parang baliw kapag ito'y nawala sa iyo, I'm telling you kapatid, He or it has replaced God in the throne of your heart. Yan ang pumalit sa trono ng Diyos sa iyong puso. We all know na kapag ang isa sa pamilya ay naligtas, lahat ay maliligtas. Amen po ba? Pangako yan ng Diyos Pero hindi po yun automatic yun. Hindi po yung basta-basta. Yes, kapag ang isa sa pamilya ay naligtas, ang lahat ay maliligtas. If and only if sinaligtas, sinasave o na-born again, ay maninindigan sa kanyang pagiging born again. Kapatid, kapag isa sa pamilya ay naligtas, lahat ay maliligtas, kung mas mahalaga na ang Diyos sa atin, sa iyo, kaysa sa ano paman. Kapag ipinakita mo na mas mahalaga ang Diyos kaysa kanila, kaysa sa iyong pamilya, sasama sila sa iyo. Pero, kung mas mahalaga ang pamilya mo sa iyo, ikaw ang pasusunurin nila sa iyo. Alam mo kung ano ang tinanggap mo at alam mong hindi nila alam. Kaya kailangan makita sa buhay nating kapatid,
Kailangan makita kanilang ikaw ay mamimili. Ikaw ay maninindigan para sila ay sumama sa iyo. Kailangan makita nila na mas mahal mo si Lord kaysa sa kanila. And they will be amazed, they will wonder, ano itong napasukan ng asawa ko? Ano itong napasukan ng aking anak? Bakit ganon? Anong nagtulak sa kanya para piliin niya itong kanyang sinasabing born again na ito? Until malalaman nila that born again is not a religion. It is an experience, karanasan, at sila man ay makakaranas din. Hallelujah. Kaya kung gusto mong magtagumpay tulad ni Abraham, alamin mo ang pagkakaiba ng giver sa gift. Because you can let go the gift but not the giver. Pwede mong i-let go ang anumang gift ng Diyos sa iyo. Bakit? Because as long as you have the giver, He can always give you back whatever you are going to give to Him. Amen? Laging maibabalik niya sa iyo anumang ibinigay mo. Pero kung ang yayapusin mo ay yung ibinigay ng giver sa iyo, kung ano man yan, dahil kayang ibigay, dahil kahit ano man yan, hindi kayang ibigay ng gift sa iyo ang Diyos. Hindi maibigay ng kayamanan, hindi maibigay ng iyong career, ng iyong popularity, ang Diyos sa iyo na siyang nagkakaloob ng lahat. Hallelujah. Amen? Pangatlo, alam ni Abraham na siya ay manlalakbay lamang dito. He knows that he is just passing by. Dumaraan lang sa lupang ito. Minsan, you will be amazed kung ano yung binavalue ng tao. You will be amazed kung paano i-value ng tao yung aso, yung pusa. Amen? Yung isda na nasa aquarium, alagang-alaga nila. Meron ding iba, napakaraming books, hindi naman binabasa. Kapatid, refuse to have sentimental attachment to the things. Amen? Pigilan natin ang ating sarili na magkaroon ng sentimental attachment sa mga bagay, yung bang hindi na natin ma-let go dahil meron ng sentimental value. Kailangan maunawaan natin na dumadaan lang tayo dito sa lupa. Let's have the pilgrim mentality. Si Abraham po ay nagtagumpay sa pagsubok sa puso. Kasi kumilos siya bilang manlalakbay lang dito sa lupa. Traveler lang siya. Alam mo yung mga traveler, yung iba gusto light traveler. Yung halos wala silang dala. Yung iba naman, may hinihila na, may backpack pa, may supot pa, at yung pong bigat ng kanyang hila-hila, mas mabigat pa kaysa naka-check-in. At hindi niya pinapahalata na mabigat ang kanyang hinihila, baka hindi siya papasukin sa eroplano. Kaya, kapag itinataas na, hindi na makakaya, naghahanap na ng tutulong sa kanya. Hallelujah. Mabuti na lang ngayon, tinitimbang na, 7 kilos na lang ang allowed. Kaya yung iba, ayaw ng ganun. Kung pwede, ayaw nilang may dala. Gustong light traveler, walang iniintindi, walang iniisip. Sana ganun tayo pag dumadaan sa lupang ito. Ang marami kasi sa atin, ang dami ng dala. Kaya tuloy nabibigatan tayo. Bakit? Dala natin kung ano-ano, dala natin ang titulo, gusto pa nating bilhin ang tabi ng ating kapitbahay, nandoon pa yung ating kapitbahay, pinagpipray na natin na umalis na. Lord, paalisin mo na, gusto ko nang mabili ang lupang yan. Ang dami nating dala, ang dami nating gusto, ang dami nating dala na para bang hindi tayo aalis sa lupang ito. Lord, gusto kong maging businessman. Gusto kong maging boksingero. Sport, gusto ko rin maging presidente. Ang dami natin gustong dalhin.
Remember this mga kapatid, in 100 years, lahat tayo wala na dito. In 100 years, wala nang nakakakilala sa iyo. Kilala mo pa ba yung lolo mo sa tuhod? Iilan-ilan na lang yan. Wala nang makakakilala sa atin. Kaya huwag tayong kumilos na para bang tayo pag-uugatan dito sa lupa. Huwag tayong kumilos na parang tayo'y dito na. Kaya nagtagumpay si Abraham dahil nauunawaan niya na siya ay manlalakbay lamang. Naway maunawaan din natin na whatever we have, just a gift, is just a gift. Even this life is a gift. Kaya kung ikaw ay nasa lupang ito, araw-araw pasalamatan mo ang Diyos sa mga biyayang natatanggap mo. Tandaan natin kapatid, lahat ng nandito pwedeng mawala o iiwan lamang din natin dito sa lupa. Wala tayong pag-aari kapatid. Ano naman itong meron ako? Yaan ay pinagkatiwala lamang sa iyo. Si Abraham ay kumilos na manlalakbay. Alam niya ang pagkakaiba ng permanent sa temporary. Alam niya ang pagkakaiba ng forever sa pansamantala. And it will be a great loss sa ating kapatid kung hindi natin magamit ang mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin para sa kanyang interes. It will be a great loss sa ating kapatid. Naway maunawaan natin na ang mga ipinagkatiwala sa atin, ang mga ito para sa interes ng Diyos. Kaya napakaganda po kapag may project patungkol sa gawain ng Panginoon na nagbibigay ka sa gawain, nagtatanim ka patungkol sa interes ng Diyos. Napakasarap po na may project na makakaabot papuntang langit. Pakinggan niyo po ito mga kapatid. Ito ay isang mystery. Ito lamang po ang paraan para ang kayamanan natin sa lupa ay ma-convert sa kayamanan sa langit. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 6:19-20, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Kapatid, may gusto po akong bigyan ng diin dito. Number 1, gusto ng Diyos na tayo ay mag-ipon ng kayamanan. Ngunit, number 2, ayaw po ng Diyos na sa lupa tayo mag-ipon. Bakit? Kasi tulad ng sinabi ko, either iiwan mo yan or pwedeng mawala yan. Baka ma-confuse po kayo. Baka isipin nyo ay hindi pala maganda ang mag-ipon. Ibig kong sabihin, huwag kayong mag-ipon ng sobra-sobra na halos ayaw mo nang ibigay at magbigay ng para sa interes ng Panginoon. Amen? Ang sabi ng Panginoon, sa langit ka mag-ipon. Paano po mag-ipon sa langit? Kung kayamanan mo, yung kayamanan mo sa lupa, ipapadala mo sa langit, paano ihahagis natin? No. Gamitin mo yan sa mga paraan according sa interes ng Panginoon. Ano ba ang interes ng Diyos? Ano ba yung agenda ng Panginoon? If the cause is to win soul, make a disciple, gamitin mo doon. Dahil napakatalino mo, dahil yung kayamanan mo ay sa langit. Ang akala ng iba ay nawawala kasi ginagastos mo lamang. Actually, hindi nawawala. Kundi yun ay ikino-convert mo sa currency ng langit. Kino-convert mo dahil lahat ng kayamanan dito sa lupa, pagdating sa langit ay hindi yan i-honor. Hindi i-honor yan sa langit ang dirhams, ang dollar, ang mga milyones mo. Kung gusto mong madala sa langit ang mga iyan,
Yan, mga kayamanan mo, yang mga perang, yung mga perang yan ay madala mo sa langit, i-convert mo, gamitin mo. Papaano mo gagamitin? Sa agenda ng Diyos. Gamitin mo sa interes ng Panginoon. Go, win soul, and make disciple. Alagaan mo yan, gastusan mo yan, gawin mo lahat. Sundin mo yan, bigyan mo ng pamasahe, pakainin mo yan, bahala ka. Basta sabihin mo, itong perang ito, kailangan magamit ko para sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ako'y matalino, itinatransfer ko sa langit ang aking kayamanan. Hallelujah. Amen? Alam niyo po, ito po ay wisdom kung ating pong ipapasok sa ating mga puso. Alam niyo mga kapatid, pagdating sa langit, hindi tayo pantay-pantay. Opo, sa langit hindi tayo pantay-pantay. Bakit? Because there is rewards in heaven. And rewards are according to what we did. Ayon sa ginawa natin dito sa lupa. So ito ang masasabi ko. Go, magpakayaman tayo sa langit. Because yun ang kayamanan, hindi makakain ng bukbok, hindi makakain ng kalawang, hindi mananakaw sa atin, purihin ang Diyos. Bakit po healthy ang tithes? Bakit ang tithes ay healthy sa atin? Kasi po, ito'y panlaban natin sa materialism. Without you even knowing it, ang materialism ay pasok sa ating sistema. Ano ba yon? Yung bang lahat na iyong pananaw ay material? Ang nagpapaligaya sa iyo ay material things? Ang panglaban natin sa materialism ay ang tithes. Ito ay pagsasabi mo sa material na hindi ka pag-aari ng material things. Di ba kapag tayo ay nawawalan, malaki mang halaga, laging naririnig natin, huwag mong isipin yun. Yan ay material things lamang. Ibig sabihin, huwag nating taasan ang pagtingin sa mga material things. Hallelujah. Napakatalino po ng Diyos. Imagine, sabihin sa atin, bring all your tithes. Dalhin ang inyong mga ikapo. Bakit ikapo? Bakit percentage? Dahil kapag percentage ay pantay-pantay tayo. Amen? Ikaw man ay payaman pa, ikaw man ay payaman pa lamang dito, o mayamang-mayaman ka na, percentage pa rin ang sinasabi ng Diyos na dalhin mo. Nangangahulugan, pare-pareho ang pagbibigay natin, ang pagta-tithes natin, and it will need a realization na lahat ay hindi sa atin, na yan ay gift lamang ng Diyos sa atin, na yan ay hindi tunay na kayamanan. It will need a realization na ang Diyos natin ay Panginoon at Siya ang humingi nito. Dahil percentage ang hinihingi ng Diyos. Tayo ay pantay-pantay dito at ito ay healthy. Sapagkat ito'y pagsasabi natin sa pera at sa material things, hindi mo ako pagmamay-ari. Hindi ikaw ang magdidikta sa akin. Hindi ikaw ang Diyos ko. Ako ang magdidikta ng gagawin ko sa iyo. At ito ang sabi ng Panginoon, ang tunay kong Diyos. Ang sabi ng Diyos ko, dalhin ko ang aking ikapo sa kanyang tahanan. Tapos, praise God, hallelujah. Kaya, tithes is healthy sa ating spiritual na buhay. Kaya kapatid, kapag ikaw ay hindi pa nakarating ng tithes, at ikaw ay nagbibigay lamang, offering lamang, kapatid, hingin mo yung biyaya sa Diyos, yan ay para sa ikakabuti mo. Amen? Minsan po nahaliw tayo. Akala natin lahat ng meron tayo ay atin. You know what? Give up something that you really, yung gustong-gusto mo. Paminsan-minsan, i-give up mo. Freedom yun Because you just declaring sa material thing, hindi ikaw ang may kapangyarihan sa akin. Paminsan-minsan, hindi ko naman sinabi na lagi-lagi. Yung
meron kang bagay na gustong i-give up mo yon. Yung gustong-gusto mo, i-give up mo yon. Halimbawa, ang yung shoes. Gustong-gusto mo talaga yon. Halos ayaw mo ang isuot eh. Baka maluma. Kinuhumutan mo pa. Sabihin mo, sobra na ang kapit mo sa akin. I don't want you in my life. Kahit gustong-gusto kita, hahanap ako ng pagbibigyan ko sa iyo. Yan ay freedom, kapatid. Kalayaan. Siguro sabi ng isa, talagang gusto-gusto ko yung duster ko. 20 years ko nang isinusuot, pero gustong-gusto ko talaga. Ihahanap ko ng mabibigyan. Hallelujah! Kung gusto mong magtagumpay tulad ni Abraham, ang mindset ay manglalakbay ka lang. At ang kayamanan natin ay sa langit natin dapat ipunin. That's the mindset. Amen po ba? Purihin ang Diyos. Ang naririnig natin ay wisdom. Napakaganda. Kung ating ipampamuhay, napakaganda mga kapatid. It will set us free. Gusto ko po kayong paalalahanan, hindi po natin kayang talunin ang Diyos sa pagbibigay, sa bigayan. Alam mo, akala mo you are losing something. The giver magpapatalo sa binigay, sa binigyan? No way, kapatid. Ano man ang ibinibigay natin, ibinabalik ng giver. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Ganun po ang Diyos. Kaya mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Gamitin mo para sa kanyang interes. Hindi mawawala yan sa iyo. Pang-apat, paano nagtagumpay si Abraham? Itinuring ni Abraham na ang pagbibigay ay pagsamba sa Diyos. Abraham considers giving as worshiping. Genesis 22 verse 5. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Abraham treated his giving as worshiping God. Imagine, i-offer na ni Abraham si Isaac sa Panginoon, pero tinawag si Abraham, itong pupunta kami doon para sumamba. Abraham considers giving as worshiping. Ano mang hinihingi ni Lord sa iyo at ibinigay mo, iyon ay pagsamba mo sa Kanya. Kaya kung may matinding hinihingi si Lord o may matinding urge sa puso mo na magbigay para kay Lord, ibig sabihin, may matinding urge sa puso mong sumamba sa Diyos. Hallelujah! Ang pagbibigay ay pagsamba. Ang pagbibigay po sa Diyos ay banal. Isang banal na gawain. Ito'y isang pagsamba. Sa mga Kawikaan 3:9-10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. Kapag nagbigay ang isang Kristiyano, ito'y pagbibigay ng bahagi ng kanyang buhay na ginugol para kitain niyon. Anong ibig kong sabihin? If you will give your tithes, it means 10% of your effort, yung kita mo, will be given to God. Kaya anong tawag natin kapag tayo ay naghahanap buhay? Hanap buhay is a part of your life. Kaya pag nagbigay ka, sinasabi mo, Lord, I am giving you a part of my life. So giving is worship. You're giving a part of your life. Ikaw ay nag-effort and then ibibigay mo kay Lord. And then may experience mo yung joy of giving. Di ba masayang magbigay? At ganun din may experience mo yung joy of receiving. Napakasayang tumanggap. Amen. Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik-liglig at umaapaw ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin, pero huwag mong kakalimutan ang pinakamahalaga. And this is it. Giving is an expression of love. Giving is worship. Kapag po ba tayo ay sumakay sa taxi, kanino tayo nagbabayad ng pamasahe?
sa taxi driver, di ba? Tanungin ko po kayo, binayaran ba natin ang Panginoon sa protection sa biyahe natin? Hindi. Dinala tayo ng Panginoon na safe and sound sa ating mga trabaho, sa ating bahay. Bakit hindi natin binayaran si Lord? Kasi hindi naman po humihingi ng bayad Okay, kanino po tayo nagbayad kapag kumain tayo sa Eat All You Can? Binayaran nyo ba ang Diyos sa gana nyong kumain? Binayaran nyo ba ang Diyos dahil tinunaw ng Diyos ang iyong kinain sa iyong tiyan? Napakahirap kaya kapag hindi natunawan. Tinunaw ng Diyos yan. Binayaran ba natin ng Diyos? Hindi. Bakit? Hindi kasi. Hindi naman humihingi ng bayad. Ano ang ibig kong sabihin mga kapatid? Salamat sa Diyos. Dahil ang pagbibigay natin ay hindi bayad, kundi pagsamba. Purihin ang Diyos. Hindi natin kayang bayaran ang anumang ginawa ng Diyos sa atin. Ang kaya lang nating gawin ay sambahin ang Diyos dahil sa ginawa niya sa atin. And if you are giving to God, and you are giving your tithes and offering, it is your worship. Wala kang binabayaran doon. Amen? Hallelujah. Lastly, mahal ni Abraham ang Diyos. Kaya nagawa ni Abraham yung pinapagawa ni Lord, yung pagsubok sa puso. Yung sinasabi ni Lord na ibigay mo yung kaisa-isang pinakamamahal mong anak na si Isaac at hindi ipinagkait ni Abraham yung pinakamahalaga sa kanya. The reason is this, because Abraham loves God. Amen? What is the greatest commandment? Love God with all your heart, with all your souls, with all your strength, with all your mind, with everything. Love God with your everything. So when you say, I love you, Lord, it is not enough. It should be, I love you, Lord, the most. Amen? Ayaw ng Diyos na siya yung number 2 lang sa puso ni Abraham. God is a jealous God. And you know our heart is most deceitful of all. Yung ating puso, mapaglin lang yan. Unaware tayo na meron na palang ibang nakaupo sa trono ng puso natin. At ang hinihingi ni Lord na isakripisyo natin ay kung ano man yung pinaupo natin sa trono ng ating puso. Hihingiin yun ni Lord. Hallelujah. And one way to measure love is to know what you are willing to give for Him, for her, for God. Anong willing mong i-give up? Sapagkat palalaman mo daw ang sukat ng pag-ibig mo sa kanino man. Sa kung ano ang kaya mong i-give up para sa Kanya. Anong willing mong i-give up para sa Diyos. At kita ni Lord ang puso natin. Alam niya kung meron kang love na higit sa Kanya. Alam niya kung meron man nagpapaligaya sa iyo na higit sa Diyos. It could be material things with emotional or sentimental value. Ipapaalis niya ito sa trono ng buhay natin. Kaya mga kapatid, para huwag nang hingi ni Lord sa iyo ang anuman mahal mo, huwag mo silang gawing number 1 sa puso mo. Kung katabi mo, diyan ang mahal mo, sabihin mo, hindi ka number 1 sa puso ko. Dahil ayokong mawala ka sa akin. Yun mga kapatid. Hallelujah. Kasi gusto ni Lord na siya ang number 1. Kung ayaw mong mawala ang anuman sa iyo, huwag sobrang gusto. Kaya kapag napapansin mo, sobra nang gusto mo ang isang bagay o isang tao, mababaliw ka kapag nawala yan, sabihin mo kay Lord, Lord, ayaw ko po nito. Ayaw ko po ng sobrang gusto ko dito. Alisin po ninyo itong damdamin ito sa puso ko. Ang damdamin ito ay para sa iyo lamang. Amen po ba? God must be the joy of our desire, the object of our affection, our consuming fire, the spring of living water, our bread of life, our everything. God
must be not only the first in our heart, it should be the only one in our heart. Amen? Hallelujah. Exciting po ang buhay ng in love kay Lord. It is a series of giving up of something. Sunod-sunod yan hanggang sa napakalinaw na kung sinong nakaupo sa trono ng ating puso. Pero remind ko lang din mga kapatid, pag hindi pinapag-give up sa iyo ni Lord, huwag mong i-give up. Baka mamaya isipin mo, ay dapat ko palang i-give up ito. Teka muna mga kapatid, wala pa namang sinasabi. Kapag sobra na ang damdamin mo dyan, i-give up mo na yan. Pag hindi naman at si Lord pa rin ang talagang nakaupo sa iyong trono ng puso, wala kang i-give up. Pero ito ang sure. Kapag kasalanan iyan, pinapag-give up yan ni Lord. Ano bang nagtutulak sa atin, sa isang tao, para i-give up ang anuman kapag mas mahal mo iyon kaysa doon sa i-give up mo? Kaya kailangan dumating tayo sa punto na mas mahal natin si Lord para mawala yung anumang bagay na yon na kumakapit sa atin. If one day you will have strong impression from the Holy Spirit to let go of anything na mahalaga sa iyo, it only means God is asking you to love Him. Hinihiling lang ng Diyos na mahalin mo siya. Kaya may pinapag-give up sa atin dahil ang nais ng Diyos na mahalin natin siya. God is asking you to make Him the number one sa ating puso. God is asking you to worship Him. Maging sensitive po tayo kapatid sa banal na Espiritu. Kung may pinapag-give up sa atin, kung ano man niyang kapatid, pumili ka. Yayapusin mo yan o sasambahin mo si Lord sa pamamagitan ng pag-give up mo dyan. Si Abraham ay nagtagumpay sa napakatinding pagsubok sa puso. Napakahirap na pagsubok, pero nagtagumpay siya. Bakit? Kasi naunawaan niya na lahat ay regalo lamang sa kanya. Bakit ko naman di ibibigay? Binigay lang din naman sa akin. Naunawaan niya ang pagkakaiba ng nagbigay sa ibinigay. Ang ibinigay, kahit ibalik niya sa nagbigay, kaya pa rin ibigay muli ng nagbigay yun. At kaya kaya pa niyang paramihin iyon. Pero yung regalo, hindi niya kailanman maibigay ang nagregalo sa iyo. Amen? What else? Bakit nagtagumpay si Abraham? Kasi hindi lamang po alam niyang pagkakaiba ng gift sa giver, alam din ni Abraham na siya'y dumadaan lamang sa lupa. Ito at alam niya ang kaibahan ng forever at pansamantala, ng permanent sa temporary. At doon dapat ma-remind tayo. Dahil itinuring ni Abraham na ang kanyang pagbibigay ay isang pagsamba. Kung matindi ang pagbibigay, matindi ang pagsamba. Hallelujah! Mahal ni Abraham si Lord. Ang pagmamahal ay nagpapakita kung ano ang willing natin i-give up para sa minamahal mo. Kapatid, anong willing mong i-give up para sa Panginoon sa gabing ito? Papaalalahanin kita, hindi mo kayang talunin ang Diyos sa bigayan. Huwag niyong isipin na ang Diyos ay may gustong kunin sa atin at basta niya lang kukunin. No, He is a giver. Ang Diyos natin ay giver. Nature niya yun eh. Hindi siya makakakilos na hindi nagbibigay. He always give. Simula pa lang nagbigay na siya. Kaya sa mga ibinigay ng Diyos sa atin na hinihingi ng Panginoon ang kaya mong ibigay sa Kanya? Ano yung mga bagay, ang mga masyadong matindi ang kapit na sa atin? Yung very unhealthy na sa ating spiritual life. Yung para bang di mo kayang mabuhay na wala iyon. Sa gabing ito kapatid, maaring sinabi ng Panginoon, hallelujah sa iyo ngayon, prove to me that you love me. Prove your love to me. Kilala kita, pero hindi mo kilala ang iyong sarili. Maaring sinasabi mo, mahal
mahalaga ako sa iyo. Pero am I? Sabi ng Panginoon, mahalaga ba talaga ako sa iyo? Ito ang sinabi ng Diyos kay Abraham. Ihandog mo siya sa akin, ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. Kapatid, ipikit po natin ang ating mga mata. Sa pagkakataong ito, hayaan mong mangusap ang banal na Espiritu sa atin at ipakita kung ano yung mga bagay na masyadong ang kapit sa atin. Lingkis na lingkis ka na nito, hindi mo pa alam. Kinukuha na ang iyong hininga, hindi mo pa alam. Kapatid, enjoy God's freedom na walang anumang kumakapit sa iyo, walang anumang kumukontrol sa iyo, kundi ang Panginoon, because you willingly give up your will, your life to Him. Ano yung mga bagay, ano yung mga tao na sobrang kapit sa iyong puso? Sobrang naapektuhan ka, running your life, ruining your emotion. It's time to give him. It's time to give her up to God. At sasabihin ko ito sa inyo, kapatid. Nung ginawa ito ni Abraham, hindi naman kinuha ng Diyos. Amen? Puso lamang ang kailangan ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang Isaac mo. Anong gagawin niya dyan? Ang kailangan ng Diyos ang puso mo. Dumating ang anghel. Abraham, huwag mong patayin ang anak mo. Nakita ng Diyos na wala kang ipagkakait sa Kanya. Yun lamang ang gustong makita ng Diyos, na wala kang ipagkakait sa Kanya. Sa oras na ito, sabihin natin kay Lord, I am willing to give them all up sa iyo, Panginoon. At ikaw lamang ang umupo sa puso ko. Kung ikaw man yun, kapatid, at alam mo, yung masyadong kapit sa iyo, kontrolado ka na, hinihingi ni Lord. Hinihingi ni Lord yan. Amen sa iyo. Hallelujah. God is asking for your obedience. God is asking for your sacrifice. God is asking for your worship. It is between you and the Lord. Bigyan mo si Lord ng bagay na alam mong hinihingi niya sa iyo. Ibigay mo sa Kanya, kapatid. Ibigay mo sa Kanya. Worship Him in such way. Sambahin mo siya sa ganong paraan, kapatid. Hallelujah. Sa gabing ito, O Panginoon Diyos, ako po'y nananalangin. Anumang bagay na gusto mong ibigay namin sa iyo, anumang bagay na kami ay kumikilos ng disobedience, hindi kami sumusunod sa iyo, humihiwalay sa anumang bagay, Panginoon, na humihiwalay sa amin at sa iyo. Anumang bagay, Lord, na pumupuno sa puso namin na hindi ikaw. Lord, isinusuko po namin ito sa iyo. Lord, ang aming nais ay mapalapit sa iyo. Ang aming nais ay makilala ka pa ng lubusan. Ang aming nais ay ibigan ka lagi. Ang aming gusto, Lord, ay ikaw. Ano man laman ng aming puso, gusto naming lumaya, O Diyos. Panginoon, lumaya sa kapit ng anuman. Lumaya sa kapit ng material na bagay. Lumaya sa kapit ng addiction at kasalanan. Gusto naming lumaya dito, Panginoon. At gusto namin maging alipin mo. Alipin ng pag-ibig mo, O Diyos. Kaya, Ama, I lift up to you your church, your people. Set us free. Make us love you more. Make us worship you more. Set us free to love you more. Because, Lord, all we want is to worship you. To worship you alone, O God. In Jesus' mighty name, amen. God bless everyone.